Binuksan ng hardinero ang gate na bakal at pumasok ang isang Mercedes-Benz. Marahan niyong tinakbo ang may kahabaang driveway. Kotse ba ni Kyle ang nasa dulo ng garahe, Mang Kanor? Tanong ni Alora pagkamatiyak ng kotse iyon ng kapitan. Oo, ma'am. Napangiti ang dalaga. Napapadalas ang dalaw ng kapitan. Siguro dahil malapit na silang ikasal. Sa ika-21 taon niya, ay iyon ay 4 na buwan mula ngayon. Botong-boto si Mauro kay Kyle. Dapat naman dahil maginuot mabait ang binata. Kontento na ito sa pahawak-hawak ng kamay niya at pahalik-halik sa pisngi. Kung minsan nga, ay nagpapakita pa siya ng motibo upang higit pa doon ang gagawin ng binata. Subalit kusa itong nagpipigil at lagi na ay sinasabing gusto nitong malinis siyang iharap sa altar. Subalit may bahid ang kaligayahan ni Alora. Ayaw ni Margareta, ang kanyang mama kay Kyle. Ulila na si Kyle at tiyahin na lang ang mayroon ito at ordinaryong empleyado lang ang papa niya. Hindi matapobre si Margarita. Alam niyang hindi ang pagiging mahirap ni Kyle ang dahilan sa pag-ayaw ng mama niya sa kasintahan. Lantarang pagtutol ang ginagawa nito. Nang mamanhikan si Kyle kasama ang tiyahin niya, ay hindi humarap si Margarita. Ganoon pa man. Batas ang gusto ng ama niya sa tahanan nila. At ito mismo ang gustong makasal sila agad ni Kyle. Ang sabi ni Mauro, ay nagiging unreasonable ang mama niya. Mula nang makulong ito sa wheelchair sanhi ng pagkahulog dito sa hagdan. Dalagita pa lamang siya. Gusto ng papa niya na magiging maligaya siya. Wala siyang gusto na hindi nasunod ng kanyang ama. Magugulat pa ang papa at si Kyle niyan, Mang Kanor. Alam ng papa ay magpapasukat ako sa modista ng damit pangkasal. Aniya sa driver. Pero nagbago ang isip niya. Gusto ko sa sikat na courtier na lang sa Manila ako magpapagawa ng wedding gown. Patuloy ng dalaga. Ipinarada ng driver ang Mercedes-Benz sa harap mismo ng malaking pinto. At bumaba ang dalaga. Isunod ninyo sa akin ang mga binili ko, Mang Kanor. Utos niya sa driver. Iiling-iling na tinungo ng driver ang backseat at idinampot ang isang malaking plastic bag. Binili ni Alora sa department store. Aanhin naman kaya niya itong mga sapatos na ito. Gayong sangkaterba naman ang mga sapatos niya. Magagamit pa kaya niya ito? O matatago lang? Pastelan kining mga daghang kwarta. Bulong ng driver. Habang hinahatak ang shopping bag na may lamang 3 kahon ng sapatos. Papanhik na ito sa malaking hagdan nang makita ang among dalaga na akmang bababa. Alora, bumalik ka. Alora. Narinig nito mula sa kinatatuyuan ng sigaw ng among lalaki. Hindi. Sigaw ng dalaga na patakbong bumaba sa malaking hagdan. Luhaan at sindak ang nakita ng driver sa mukha nito. Kung hindi umatras ang driver, ay mababangga ito na Alora. Patakbong lumabas sa kabahayan ang dalaga. Mabilis na sumunod si Mang Kanor at nakita nitong tumatakbo si Alora sa kahabaan ng driveway. Lumabas ng gate ang dalaga. Patuloy siya sa pagtakbo. Walang tiyak na patutunguhan at liham sa luha ang mga mata. May 1 o 2 sasakyan na nakasalubong na iniiwasan ang walang saysay na pagtakbo. Nasa gitna siya ng kalye na tila wala sa sarili. Sa may pagliko ng isang sasakyan na dumadarating. Nakita na siya ng driver at mabilis ang pagtapak nito sa preno. Gayunpaman, ay hindi maiwasang madagil siya nito. Isang owner type jeep ang tumatakbo sa kahabaan ng kalyeng iyon. Mag-aalas 2 na ng hapon at di gaanong matao sa daan. Napakamalas namang lakad ito, ang driver ng jeep. Sino ba ang nag-aakalang natiklo si Tandang Loleta?
Sagot ng kasama nito. Wala. Babalik tayo sa Maynila na walang dala. Hindi gaanong mabilis ang takbo ng jeep at nagulat ma ang driver nang biglang magsalita ang kasama nito. Hinto pare, iatras mo. Dali, iatras mo. Habang nililingon ang pinagdadaanan nila, natanaw din ng driver ang dahilan kung bakit pilit siyang pinapaatras. Isang babae ang lingalinga sa kalye. Baka sumabit tayo riyan pare. Paalala ng driver. Ako ang bahala. Huminto ang jeep sa may 3 dipa sa unahan. Bumaba ang lalaki at nilapitan ang palingalingang babae. Bagamat morena, ay maganda at batang-bata. Saan ang punta mo, miss? Nakangising tanong ng lalaki. Sandaling nabigla ang babae. Hindi inaasahan ang tanong. Bukod pa sa hindi niya agad napansin ang paglapit ng lalaki. Suplada pare, hindi ka pinapansin. Sigaw ng driver na nakalingon sa kanila. Inulit ng lalaki ang tanong. Saan ka pupunta, iha? Hindi ko alam. Ang namutawi sa bibig ng babae sa kabiglaan. Humagalpak ang tawa ng 2 lalaki. Nagpalingalinga ang nasa harap ng babae. Walang tao sa daan, maliban sa tindera ng sigarilyo sa kanto, na nakayup-kuyup pa sa upuan, na nasawari ay natutulog. Hinawakan nito ang babae sa braso ng mahigpit. Halos bumaon ang magasman nitong kamay sa braso ng babae. Inakay nitong pasakay sa jeep. Pilit na hinahatak ang babae ang braso niya. Subalit mahigpit ang kapit nito sa kanya. Halos patulak siya nitong isinakay. Napagitnaan ng 2 lalaki ang babae. Huwag kang magkakamaling gumawa ng ingay. Kung ayaw mong sumabog iyang magandang mukha mo. Itinaas nito ang bulsa ng jacket. Natanaw ng babae ang dulo ng baril. Pilit niyang ikinalma ang sarili. Hindi siya dapat magpanik. Pero ano ang gagawin niya? Masakit na ang ulo at nahihilo pa siya. Ang swerte nga naman. Gumisi ang driver sabay sulyap sa babae. Ang akala ko ay babalik tayong 0 sa Maynila. Sagot naman ng nasa kanan. Nakadama ng paganib ang babae. Unti-unting bumabangon ang kaba sa dibdib niya. Napakaganda mo, iha. Sariwang-sariwa. Hinimas ito ang pisngi ng babae. Gustong manayo ang balahibo niya at diring-diri siya sa lalaki. Amoy tabako at mabahong hininga nito. Pinagsikapan niyang ngumiti. Nagulat ang lalaki. Pare, maamo. Mukhang inosente pero tipong sanay. Sanay ka na ba, iha? Ang driver na hinawakan siya sa hita. Kinilabutan ang babae. Gustong manigas pero pilit na mag-relax. Bakit hindi ka pumalang? Bakit kay dali mong sumama sa amin? Naghihinalang tanong ng isa pa. Muli ay ngumiti ang babae. Pinatatag ang boses. Kung papalag ako, iiwanan mo ako sa kalye? Humagalpak ng tawa ang driver. May katwiran. Iiwanan mo nga ba naman siya? Saan ang punta natin? Lakas loob niyang tanong. Sa Maynila. Bakit? May reklamo? Mabuti. Gusto kong makarating doon. Sagot ng babae. Ngumisi ang driver. Hindi tayo mahihirapan sa isang ito. Mukhang stowaway. At anong inaasahan mo mangyari sa iyo sa Maynila? Tanong ng nasa kanan niya na inakbayan siya. Para siyang hihimatayin sa takot pero kailangan niyang maging matalino sa pagkakataong ito. Tiningnan niya ng diretso ang lalaki.
at pilit na pinupungay ang mga mata. Kahit anong paraan, pagkakaperahan. Binigyan din niya ang kahit anong paraan. Noon lang nag-relax at muling tumawa ang nasa kanan niya. Narinig mo? Narinig mo? Wika nito sa kasamang driver. Pagdating natin ng Maynila, iya, magkakapera ka. Tinitiyak ko sa iyo. Maging mabait ka lang. Pinisil ang baba niya at bigla siyang hinalikan sa labi. Muntik na siyang mapatili. Gusto niyang sipain at kalmutin ang lalaki. Pero hindi niya gagawin. Hindi niya gagawin ang gusto niyang makaalpas mula sa dalawang ito. Sa pier ipinarada ng lalaki ang jeep. Bumaba ang driver. Kukuha na ako ng ticket natin. Wika nito sa kasama. Pwede na ang mumurahing cabin. Itong jeep. Pahabol ng lalaki sa paglakad ng kasama. Tulad ng dati, may kukuha niyan. Iwanan ko ang susi sa tindera ng sigarilyo. Nang mawala sa paningin nila ang driver, ay nagpalingalinga ang babae. Wala bang CR? Kanina pa ako naaano. Naghihinalang tiningnan siya ng lalaki. Kung balak mong tumakas ay kalimutan mo. At muling itinaas ang bulsa ng jacket na pinaluluuban ng baril. Hindi ko iniisip iyon. Kung gusto mo, samahan mo pa ako sa loob. Sa barko na. Tiisin mo. Nagpapanik na siya sa loob niya. Paano niya matatakasan ang lalaking ito? Pag nasa barko na sila, ay imposible nang tumakas dahil tiyak na ikukulong siya sa cabin ng mga ito. Kailangan ngayon siya gumawa ng paraan. Habang wala ang isa nitong kasama, isang malaking van ang pumarada sa tabi ng jeep. Sa bandang kanan, napalingon ang lalaki na biglang umalma dahil sa distansya ng van at ng jeep. Halos mahigit ng 1 dangkal lamang ang pagitan ng dalawang sasakyan. Sumimyas ang lalaki sa driver ng van na dumistansya subalit hindi ito pinigyan pansin. Abat ang tarantadong ito kung pumarada. Sabi nitong yumuko upang silipin ang espasyo sa pagitan ng dalawang sasakyan. Nakasilip ng pagkakataon ang babae at mabilis na nagpasya. Sa driver's seat dumaan at mabilis na bumaba. Nakakailang hakbang na siya palayo nang mag-angat ng ulo ang lalaki. Hoy! Abat! Mabilis na akmang bababa ito sa dinaanan niya na nahirapan ng kaunti dahil sa may katabaan. Malaking bagay para sa babae ang pagkaabala ng lalaki at nakadistansya siya ng kaunti. Mabilis na tumakbo at lumilingon paminsan-minsan. Nakita niya ng kapain ng lalaki ang bulsa ng jacket nito. Binilisan niya ang takbo at sumama sa ibang mga tao. Natatanaw niya ang ulo ng lalaki. Sa may dulo ng pantalan ay wala ng tao. Kailangan niyang gumawa ng paraan. At bahala na. Anong oras ang alis natin dito sa Cebu? Tanong ng lalaki sa kapitan ng worldwide cargo vessels na sinakyan nila. 1 oras pa. So around 7. Sinulya pa niya ang suot na relo. Mabuti na lang. Mabuti na lang at nakausap ko ang asawa mo sa telepono. At nalaman kong dumadaong kayo dito 3 days ago. I prefer traveling by sea kaysa sa eroplano. Alam mo bang kabilin-bilina ni Lani na alamin ko kung sino na naman ang kinalulukuhan mo dito sa barko? Natatawang wika ng kapitan. Napangiti ang lalaki. Kapitan niyang bunso ang asawa ni Ronald, ang kapitan nitong cargo ship. Ang mga babae, kaya nga ba hindi ko gustong mag-asawa? Gusto nilang nakamonitor sa ginagawa mo. Tumawa ang kapitan ng barko. Nag-aalala lang sila ni na baka kung sino-sino na naman ang dinidate mo.
at nagsali ng brandy sa kupita. 1 shot before dinner. Alam ng kapatid mo na nag-iisa siya sa buhay ko, Gino. Nakangiting sagot ng kapitan. Hindi kumibo ang binata. May bahid ng katotohanan ang sinasabi ng kanyang bayaw. Bago at matapos makasal ito sa kapatid niya, ay wala siyang nabalita ang kalukuhang ginawa ng kanyang bayaw. Gayon sa mga katulad nito, ang trabaho ay palasak iyon. I'll take my shower before dinner. Maaga pa naman. Kumain tayo pag naglalayag na. Nagsalim pa ng isang shot at ininom bago bumalik sa cabin niya. Bilang bayaw ang kapitan, ay may pribilehiyo siyang magkaroon ng sariling cabin. Kung may bakante na rin lang at tuwing sasakay siya sa cargo ship. Pagkapasok sa cabin, ay agad siyang naghubad ng kasuotan. Pasipol-sipol pang tinanggal niyang lahat ang suot pati ang kanyang brief. Dadamputin na lamang niya ang tuwalya sa higaan nang parang may narinig siyang paghinga na tila nagulat. Alam niyang nag-iisa lang siya, pero nilinga pa rin niya ang paligid. Guni-guni lang ba niya ang narinig? Bahagyang nagkibit ng balikat at akmang dadamputin ang tuwalya. Nang saglit na nagdaan sa mata niya ang closet na nakita niyang gumalaw ang pinto niyon. Dinampot niya ang sigarilyo sa katabing mesa at nagsindi, pero ang mga mata ay hindi inaalis sa pagkakatitig sa closet. Nagbuga ng usok pa itaas at dahan-dahang humakbang papalapit. Bigla ang ginawa niyang pagbukas ay bahagyang nakaawang na ang pinto at gano'n na lamang ang gulat niya sa nakita. Babae. Babae ang nasa loob ng closet. Bata at maganda. Nagsabog sa mukha ang kulot-kulot at mahabang buhok nito. Bumaba ang tingin niya sa dibdib nito. Ilang butones ang napunan niyang hindi nakasara. At nasisilip niya ang kabuuang halos ng dibdib nito. Mula sa loob na biglang itinaas ng babae ang mga kamay sa dibdib nito na hindi nagbaba ng tingin. Sino ka? Anong ginagawa mo rito sa loob ng cabin ko? At bakit ka nagtatago sa loob ng closet? Sunod na tanong niya, na bahagyang nagsalubong ang mga kilay. Hindi sumasagot ang babae, at nanatiling nakatitig sa mukha niya, at wari ay hindi gustong ibaba ang mga mata. Bahagyang ngumiti si Gino. Well, kung gusto akong sorpresahin ni Rona bago lumarga, then he really succeeded this time. Aniya na muling hinagod ang tingin ang babae. Alright, pwede ka nang lumabas dyan. Umatras ng kaunti upang bigyan daan ito. Lumunok ang babae. Pwedeng magtapis ka muna. Noon lang niya naalala ang kahubaran niya. Tumalukod at kinuha ang tuwalya at baliwalang itinapis sa may ibaba ng bewang. Do I look decent now? Nanunuyan niyang tanong sa bayuko ng bahagya. Anong klaseng gimmick ang ginagawa ng bayaw niya? Hindi niya malaman kung matutuwa o maiinis siya. Alam ni Ronald na hindi siya gumagamit ng mga babaeng bayaran. When? Bayaran sa totoong kahulugan ng salita. Kung tutuusin nga pala, disimuladong bayaran din ang mga socialites at mga babaeng titles na nakatalik niya. Dahil walang anumang ibinulsa ng mga ito, ang mga perang iniabot niya pagkatapos. I might as well enjoy this. Aniya na gustong i-humor ang iniisip na ginawa ng bayaw. For sure, hindi kukuha ang bayaw niya na hindi malinis. At ang isang ito ay mukhang inosente. Walang kibong lumabas ang babae mula sa loob ng closet at naupo sa naroong sofa. Maliligo ako. Want to join me? Inilahad ang kamay paturo sa banyo. Napatingala ito sa kanya. Maliligo? Maliligo. Ulit niya. Iyon ang balak kong gawin bago kita napuna. At medyo naiirita niyang sagot. Hinawakan niya ang kamay nito at hinilang patayo. Nanlaki ang mga mata nito
Sa takot, sa gulat, o ewan kung bakit. Mabilis na binawi ng babae ang kamay nito. Nagsalubong ang mga kilay ni Gino. So, playing demure ang laro ng babae. Hindi niya malubos maisip kung bakit naisip ni Ronald ng gimmick na ito. Isiping napaka-konservatibo ng bayaw niyang iyon. Pangalawa kay Lani, ay ito ang kritiko niya sa pagpapalit-palit niya ng girlfriends. Kung sa bagay, hindi nahuhulaan ni numan ang takbo ng isip ng tao. Kung ano man ang gustong palabasin ni Ronald, ay hindi niya masigurado ngayon. Muling tinitigan ang babae. Hindi tipong bayaran kahit saang anggulo niya tingnan. Maaaring ito ang unang assignment, o maaari din namang dumadrama. Ano nga pala ang pangalan mo? Ako si Gino. Hindi ako nakikipag-make love sa babaeng hindi ko alam ang pangalan. Hindi niya malubos maisip kung bakit lumabas sa bibig niya iyon. Magagawa ba niya ang makipagtalik sa mga ganitong babae? Well, there is always a first time. Make love? Nang gilalas na ulit nito. Unti-unting napipika ang binata. Yes, honey. Making love. And stop acting like inosente ka. Sa akin? Obviously dahil wala namang ibang babae na nandito kundi ikaw. Patuya niyang sagot. Biglang tumayang tila na hintakutang babae at akmang lalabas. On impulse, ay maagap niyang nahawakan ang braso nito at hinila pabalik. Hoy, saan ka pupunta? Nakasalikop ang mga kamay niya sa katawan ng babae na sa bigla niyang paghatak ay napadaiti ang katawan ng husto sa kanya. Lalong pinanlakihan ng mga mata ang babae. She could feel the slow swelling of his masculinity. Si Gino man ay nagulat din. Hindi siya basta-bastang nagre-react sa ganito. At isiping napayakap at napadaiti pa lang siya sa katawan nitong may damit. Iglap niyang binitawan ang babae. Sige na. Lumabas ka na kung gusto mo. Muling nagsindi ng sigarilyo ang binata. Hindi niya gusto ang nararamdaman niya. Minsan lang siya nakaramdam ng ganito. Yun bang mapalapit at mapadaiti lang ng kaunti, ay nabubuhay na ang lahat ng nerves niya sa katawan. But that was long time ago. At sa iisang babae lang, kay Jessica. Well, you look like so scared. Maaari ka nang lumabas. Ano yan ang hindi kumikilos ang babae at muling napaupo sa sofa. Please, magpapaliwanag ako. Hindi ako. Hindi magkanda tuto ang sasabihin ang babae. Hindi mo kailangang magpaliwanag. Aniya dahil hindi siya interesado sa sabihin nito. I'm sorry, miss, but this is not kind of fun. Sabihin mo kay Ronald na thanks anyway. O hindi na bali. Ako na lang ang magsasabi. Kinuha ang pitaka sa bulsa ng pantalon niya na nakasampay sa silya. Naglabas ng ilang 100 bills at iniabot sa babae. Pero, wika ng babae na nakatingin lang sa perang nasa kamay niya. Kulang? Sarkastikong ngumiti si Gino at muling dumukot pa uli. You're very expensive for undone services. Nakabitin lang sa ere ang kamay ng binata dahil hindi pa rin ito inaabot ng babae na umiiling-iling. Hindi ako bayarang babae. Tumitig sa kanya. Nagtago na ako dito dahil may humahabol sa akin. Sinong crew ni Ronald na humahabol sa iyo? Boyfriend mo? O dito ninyo naisipan mag-hide and seek sa cabin ko? Tumaas na ang boses niya. This is getting far. At nasasayang lang ang oras niya. Will you just let me explain? Naroon ang pagsusumamo sa titig nito.
Bumuntong hininga si Gino na hindi maitago ang iritasyon. Hindi bayaran dahil ayaw ng pera niya. She could spare another minute para pagbigyan ang sinasabi nito. Alright, bakit nasa loob ka ng cabin ko? Nagpapaliwanag ang babae habang walang tigil na kakapisil at kakaikot ng dalawang kamay dahil sa tensyon. So, nakalusot ka sa gwardiya dahil sinabi mong kamag-anak mo ang kapitan ng barko? Tanong ng binata nang matapos magsalita ito. Tumango ang babae na nakayuko. When? I'm glad na nakatakas ka sa mga ahente ng white slavery. Boredom na makikita sa mukha niya at sa tono ng boses. Hindi niya gustong maniwala, pero hindi na importante iyon. Marahil sa mga sandaling ito, ay wala na ang humahabol sa iyo. Maaari ka nang lumabas dahil nakakahiyang may makakita sa iyo dito, sa loob ng cabin ko. Maliban pa sa magagalit ang kapitan nitong barko, marahan niyang sinabi na tila bata ang kaharap. Nanatiling nakayuko ang babae. Muling bumangon ang iritasyon sa binata. Well, nauubos na ang pasensya niya. Wala talaga akong mapupuntahan. Mahinang sagot nito, na hindi halos umabot sa pandinig ng binata. Ano? Nag-flare up na siya. Miss, stow away ka man o hindi, ay nagkakamali ka ng pinasukan. This is a cargo ship at walang babae dito. Madiin niyang sinabi na nanggagalit ang mga bagang. Hindi mo na iintindihan. Hindi ko gustong maintindihan. I don't want to be rude. Pero anytime now, ay aalis na ang... Sinulyapan ang porthole at nanlaki ang mga mata niya. No! Mabilis na lumabas ng cabin. Tinakbo ang deck. Nagtatakang pinagtitinginan siya ng mga tripulante dahil sa ayos niya nakatapis lang ng tuwalya. Tumatakbo na sila. Mahigit kumulang 50 metros na ang layo nila sa pier. Habang nag-uusap sila ng babae, ay umaandar na ang barko at hindi niya napunan. Nagpupuyos ng dibdib na bumalik ang binata sa cabin. We're sailing. Pabulyaw na yung sinabi sa babae. Hindi ito sumasagot at sumulyap lang sa porthole. Bingi ka ba? I said we're sailing. Anong sasabihin ko? Nalilitong sagot nito. Anong sasabihin mo? This is cargo ship at walang babae dito. Puro barakong mga tripulante ang sakay nito. At saan ka pupunta? Patungong Davao ito. Pagkatapos ay sa Japan. Bulyaw ng binata. May dinukot sa bulsa ng palda niya ang babae. Tumayo at ibinigay kay Gino ang hawak. Ito lang ang maaari kong ibayad sa fare ko. Sinulya pa ni Gino ang nasa palad nito. Dinampot ng daliri at tiningnan. Engagement ring? Natitiyak na yan hindi ito fake at mukhang mamahalin. Sanay siyang bilhan ng alahas ang mga girlfriends niya. Muli niya itong ibinalik sa babae. Gaano man kamahal ang halaga niya, ay hindi tatanggapin ni Ronald dahil hindi iyon ang punto. Kung pupunta ka ng Davao, bakit hindi ka sumakay sa pampasaherong mga barko? Sinabi ko na sa iyo kung bakit. Hindi ko sinasadyang makapasok dito. At sa lahat ng cabin, ay ito ang sa iyo lang ang bukas. Hindi ko gustong magpunta sa Davao dahil hindi ko alam kung anong gagawin ko roon. Maliban pa sa hindi ko alam ang lugar na iyon. Mahabang paliwanag ng babae na sa wari ay nakabawi ng lakas ng loob. Sabihin mo sa kapitan ng barko iyan, sigaw ulit ni Gino at galit na dinampot ang mga kasuotang hinubad niya. Inalis ang tuwalya at nagsuot ng brief. Parang walang anumang nagbihis. Cabin niya ito.
at kikilos sa paraang gusto niya. At ano pa ba ang itatago niya? Ay nakita na siya nito ng buong buo kanina. Nakatitig lang ang babae bagaman naiilang. What does it matter? She saw him all. Isang munting ngiti ang di sinasadyang sumilay sa mga labi nito. Gwapo. Maganda ang katawan. Na tila isang Greek god. Kanino ba niya ihahantulad ang lalaking kaharap niya? Kay Apollo ba? O kay Adonis? Anong nakakatawa? Bulyaw ni Gino na napuna ang pagkangiti ng babae. I thought you looked like a Greek god. Ang buong kaprangkahan niyang sagot na marahil dala ng pagkabigla sa bulyaw ni Gino. Nagsalubong ang mga kilay ng binata. Huwag mo akong bulahin. Please, mister. I'm sorry kung naligalig kita. Pero hindi ko alam kung saan ako pupunta. Hindi dahil stowaway ako. Hindi ko alam kung sino ako. Nasa mukha ng babae ang pagsusumamo. Napahinto sa pagzizipper ng maong niya si Gino. Niloloko mo ba ako? Pagalit niyang tanong. Kalituhan ang nakita niyang gumuhit sa mukha nito. Marahang umiling-iling ito. Hindi mo alam kung sino ka? Nagkamalay ako sa isang hospital kahapon. Sabi nila'y 3 araw na ako doon. Hindi ko alam ang isasagot sa mga tinatanong nila sa akin. Naisip ang mga doktor at nurses na pilit siyang hinahanapan ng mga impormasyon. Ang sabi ng doktor, partial amnesia daw. Tumingala sa kisame ang binata. Sinuklay ng daliri ang mga buhok. I can't believe this. Maliban sa singsing na ito, ay wala na silang makitang maaaring mapagkuhanan ng impormasyon mula sa akin. At wala rin namang naghanap sa akin. Patuloy ng babae na hindi alintana ang sinabi ng binata. Walang nakapunang lumabas ako sa hospital kanina. Inisip ko kung lalabas ako ay baka makaalala ako. At doon niya ako na isakay ng 2 lalaki. Amnesia victim. At takas mula sa ahente ng mga prostitusyon. Ano pang susunod niyang maririnig mula rito? Ano raw ang dahilan at hindi ka makakaalala? Sabi ng doktor, ay dahil sa head injury ko. Hinawi nitong makapal na buhok na tumatabing sa noo. Lumapit ang binata at wala sa loob na tingnan ang ipinapakita nito. Sa bandang itaas ng kaliwang noo ay may sariwa pang sugat. Naroon pa ang mga stitches. Napuna rin niya ang nangingitim na pasa sa kaliwang pisngi, malapit sa tenga nito. Hindi nito mapupuna basta-basta dahil natatakpan ng buhok. Napabuntong hininga si Gino at tinitigan ang babae. Nagsasabi ba ng totoo ang babaeng ito? Kanina-kanina lang ay gusto niyang dalhin kay Ronald ito. Pero ngayon ay nag-aalanganin siya. Humupa ang galit na nadama. Wala kang maalala kahit ano. Iling lang ang isinagot nito. Ano ang gagawin ko sa iyo ngayon? Tanong niya ulit na paruot pa rito. Pwede mo naman na akong itago dito sa cabin mo. Mahirap ang sinasabi mo. At saka huwag kang magtiwala sa akin. Anong malay mo? Baka kung ano ang maisip kong gawin sa iyo. Sarkastikong sagot ng binata. Napangiti ang babae. Napalunok si Gino. The girl is even prettier when she smiles. Mas magtitiwala ako sa iyo kaysa kung kanino at saan mo pa ako dadalhin. Mapagkakatiwala ang tao si Ronald. Maiiritang sagot ng binata. Naiinis siya sa sarili niya at ngitila ang nadadala na siya. Muli niyang tinitigan ang babae. Talagang maganda. Inosenteng maganda. Pero hindi sapat iyon upang mabighani siya. Naisip ang takot sa mukha nito noon. Sabihin niya na hindi siya nakikipag-make love na hindi niya alam ang pangalan.
Mula sa tinakasang mga manyakis, ay heto siya at hubot-hubad na nakalantad. Ngayon niya gustong mailang sa nangyari. Hindi ba'y dapat siyang ikahiya sa pagkalalaki niya, kundi ang tingin niya sa babaeng ito ay wala pang muwang at napakabata. Marahil ay 20 or 21 lang ito. Anong gagawin niya ngayon sa babaeng ito? Saan ito pupunta? Anong gagawin ni Ronald kung sakasakaling dalhin niya ito doon? Ang tiyak niyang maaaring gawin ng kanyang bayaw ay dalhin ito sa pinakamalapit na social welfare sa Davao. Napailing siya. Bakit bigla ay hindi niya gustong iyon ang mangyari sa babaeng ito? Huwag kang lalabas ng cabin. Kukuha ako ng pagkain natin at saka natin pag-usapan kung ano ang gagawin ko sa iyo. Naiinis pa rin niyang sabi bago lumabas. Sa harap ni Ronald, ay pinag-iisip pa ng binata ang sasabihin. Akala ko ay hindi ka nalalabas. Dinner ready, ani ni Ronald. Napatigil si Gino. Sasabihin ba niya? Paano? Sa cabin na lang ako kakain. Gusto ko pang pag-aralan at basahin ang mga kontratang dala ko. Ang sa halip ay nasabi niya. Nagkibit balikat si Ronald. Suit yourself. Ayan ang tray. Kinuha ni Gino ang tray at naglagay ng mga pagkain dito. Malakas yata ang appetite mo ngayon. Una ni Ronald na mapansing sobra ang kinuha niyang pagkain. Hindi ako nagtanghalian kanina. Aniya at mabilis na tumalikod. Sa cabin ay naroon pa rin ang babae sa sofa. Inilapag niya ang tray sa maliit na mesa. Kumain ka na, aniya. Sandali lang nag-atubili ang babae at nagsimulang kumain. Ikaw, nahihiyang alok nito makalipas ang ilang sandaling pagsubo. Mamaya pa ako. Yung matitira mo. Pinanood niya ang pagkain ng babae at napansin niyang gutom na gutom ito. Pero hindi pa rin naaalis ang pinong kilos at paraan ng pagkain. Sino ang babaeng ito? Taga saan ito? Ang kutis bagamat morena at makinis. May pinong balahibo ang mga braso. May magagandang pares na binti. Isa sa mga weaknesses niya iyon. Muling bumalik sa mukha ng babae ang tingin niya. Parang nililok ng master sculptor ang mukha nito. Wala kahit pulbo. Natural na natural ang ganda. Ang buhok nito ay parang gusto niyang suklayin ng mga daliri niya. Naramdaman ng babae ang masusing pagtingin ng binata na self-conscious ito at tipid ng ngumiti. Salamat. Tapos na ako. Ikaw naman. Wika nito pagkainom. Kumuha ng isang hiwa ng manok si Gino at dinala sa kinauupuan niya. Anong gusto mong itawag ko sa iyo? At least hanggang narito ka. Malungkot na tumanaw sa porthole ang babae. Pumikit na tila pilit hinahagip sa isip ang nakaraan. Naawa ang binata. Lani ang pangalan ng kapatid kong bunso. Ang asawa niya ang kapitan nitong barko. Ibahin natin. Lian. Gusto mo ba iyon? Lian? Lian. Marahang bigkas ng babae. Lian kung ganoon. Pagsang-ayon nito. 4:00 pa lang ng madaling araw ay gising na si Gino. Kung tutuusin, ay halos wala naman siyang itinulong. Sa kama niya pinahiga si Lian at sa sofa naman siya pumesto. Sa laki at taas niya ay hindi siya kumasya. Maghahating gabi na nang maidlip siya at muling magigising dahil hindi komportable. Sa namamanaag na liwanag ng ilaw sa labas ay natatanaw niya ang dalagang natutulog. Ipinagamit niya dito ang t-shirt niya at dahil malaki siya ay halos umabot sa tuhod ni Lian ang t-shirt. At ngayon nga ay nakalantad sa kanya ang kagandahan nito na nakalatag sa higaan niya. Nababalisa siyang hindi mawari. Maliban sa isang babae, ay walang ibang nagparamdam sa kanya ng ganito.
Si Jessica. Sumagi sa isip niya ang mapait at matamis na kahapon. Minahal at inibig niya si Jessica mula pagkabata. Lagi silang magkasama. Horse racing, car racing, at kung ano-ano pa. At sa lahat ng mga iyon, ay pinahintulutan niya ito ng manalo. Well, alright. Mahusay talaga si Jessica sa mga ganoong bagay. Dahil sa asyenda ito lumaki. Pero siya man ay ganoon din. At kung ginusto niya, ay kaya niyang talunin ito sa lahat ng mga pinagsalihan nila. Pero gusto niyang makita ang satisfaction sa mukha ni Jessica. Ang maahalakhak nito na musika sa pandinig niya. Tuwing nananalo ito sa mga races nila. Marahil ay nagkamali siya na nagpaparaya lang siya. Sa patingin ni Jessica, ay nagiging less of man siya. O marahil talagang kapatid lang ang turing nito sa kanya. Umibig sa iba si Jessica. Ang boss na si Nick Delmar. Labis siyang nasaktan. Subalit hindi alam ni Jessica iyon. Nang magpakasal si Nick at Jessica, ay siya pa ang best man. Sinaksihan niya ang kamatayan ng sariling pag-ibig. Napangiti siya sa naalala. 5 taon na ang lumipas mula noon. At wala pa ring babaeng pumalit kay Jessica sa puso niya. Maraming on and off affairs pero walang seryoso. Muli niyang tiningnan ang natutulog na si Lian. Ang mga buhok nitong tulad kay Jessica. Maputi si Jessica at morena si Lian. Halos magkasing taas pero parehong maganda sa kanya-kanyang paraan. Napapikit si Gino. Bakit nagbibigay siya ng comparison? Hindi niya kilala ang babaeng ito at kung saan ito nagmula. Tumayo siya at pumasok sa banyo at naligo. Paglabas niya ay tulog pa rin si Lian. Nagbihis siya na ang mga mata ay nasa nakalatag na kagandahan. Nakatagilid ito. Nayakap-yakap ang unan. Nakabakas ang katawan nito sa suot na t-shirt at sarili niyang t-shirt. May kung anong init ang gumuhit sa katawan niya. Agad niyang inalis ang mga mata niya sa natutulog na babae. Nag-zipper ng pantalon at lumabas ng cabin. Patungo na siya sa kinaroroonan ni Ronald nang masalubong niya ang third mate. "Good morning, Milo," si Ronald. "Patungo na sa cabin mo." Sagot nito nang tinanong niya. Kinabahang bigla si Gino. "Hindi ko nasalubong. Baka umikot sa engine room. Sinabi niyang pupunta siya sa iyo." Mabilis na tinunto ni Gino ang pasilyo pabalik sa cabin niya. Binuksan ang pinto at nilak pagkatapos. Wala pa si Ronald. Nakahinga siya ng maluwag. Tulog pa rin si Lian sa pagkakataong ito. Ay nakataob sa higaan. Nakabitin ang isang kamay sa kama. Higit sa lahat, nakalilis ang t-shirt hanggang sa may panty. Napatingin sa kisame si Gino. Hindi alam ang gagawin. Ilang sandali pa, ay baka pumasok na ang bayaw. Marahan niyang niyugyug ang balikat ng natutulog. "Lian," umungol ito. "Go away." At tumihaya. Nalalong ikitinaas ng t-shirt hanggang sa may puson. "Oh God!" Ani ni Gino sa biglang nainitan. Mabilis siyang nagdesisyon. Binuhat ang babae at binasok sa banyo. Inilapag sa ilalim ng shower at binuksan ang gripo. Nagtitili ng biglang nagising si Lian. Sa kabiglaan ay napayakap sa kanya. Pati siya ay nabasa dahil hindi bumitaw sa kanya si Lian. Mali ang desisyon niya. Sa basang t-shirt ay para na rin walang damit ito. Ang ginang. Ani ni Lian na nagpapasag at bago pa muli nakatili ay nasa mga labi na niya ang mga labi ng binata. Tuluyang nagising ang dalaga na huminto sa pagpasag. Para siyang itinulos sa kinatatayuan.
Mahigpit pa rin na nakahawak sa binata. Tuloy ang bagsak ng tubig mula sa shower sa mga katawan nila. Tuloy si Gino sa pagsiil sa kanya ng halik. Nasa kabiglaan ay ibinuka niya ang mga bibig na lalong nagpainit sa nararamdaman ng binata. Tumaas ang mga kamay ng binata sa dibdib ni Lian. Bahagyang napapitlag siya. Maginaw ba o mainit? Kani-kanina lang ay nagpipitlag siya sa lamig ng tubig. Bakit ngayon ay para siyang nilalagna? Ano itong nararamdaman niya? Para siyang jelly na matutunaw sa ginagawa ng binata. Malamig ang tubig. Pero bakit para siyang may init na nararamdaman na gumuguhit sa katawan niya? Nag-iinit ang katawan niya. Pero bakit nagtatayuan sa palagay niya ang mga balahibo niya sa braso? Kahit basa. Pilit siyang kumawala. Gino, gusto ko na ang ginagawa mo. Aniya na hinahabol ang paghinga. But you're scaring me at the same time. Ang nalilitong wika niya. Napatitig sa mukha niya si Gino na dinadaluyan ng tubig mula sa shower. Ang mga nagtatanong na mga mata. Marahang ipinigil ni Gino ang ulo nito. Maligo ka ng tuluyan at bilisan mo. Utos nito at mabilis na lumabas ng banyo. Nakabihis na ulit ito nang lumabas ang dalagang nakatapis na ng tuwalya. Bilisan mo nang magbihis. Marahang buliyaw nito sa dalaga at tumalikod upang makabihis si Lian. Nabasa mo ang underwear ko. Mahinang wika ni Lian na halos hindi umabot sa pandinig ni Gino. Then wear nothing. For goodness sake, Lian. Hindi niya alam kung bakit siya nagagalit at kung kanino siya nagagalit. I can't lead you my brief. It won't fit. Walang kibong nagbihis ang dalaga. Nalilito sa inaasal ng binata. Halos tamang natapos ang pagbibihis niya ay may kumakatok. Pinuksan ng binata ang pinto at hinatak ang bayaw sa loob at muli ring isinara ang pinto. Anong ibig sabihin nito? Ani ni Ronald ng mga mata ay nasa babae. Ipaliwanag mo sa akin ito, Gino, at pagbutihin mo. Mahinahon ngunit madiing utos ni Ronald. Hindi makapaniwala si Ronald sa ipinaliwanag ng bayaw. Nanghihinalang ipinaglipat-lipat ang tingin sa dalawa. Hindi ko alam kung maniniwala ako sa iyo, Gino. Kung hindi ko pa alam ang mga kalokohan mo sa babae, ay baka sakali pa. Hindi ko tinatago ang mga affairs ko, Ronald. Alam mo iyan. Dahil wala akong pakialam sa opinyon ng ibang tao. Naiiritang sagot niya. Sinasabi ko sa iyo ito dahil hindi ko alam ang gagawin sa kanya sa susunod na 36 hours. Huminga ng malalim ang kapitan. At pagdating natin sa Davao, anong gagawin mo sa babaeng iyan? Sabay sulyap sa nakayukong si Liam. Hindi babae. Lian ang pangalan niya. Hindi malaman ni Gino kung bakit nainis siya sa bayaw sa pagtukoy ditong babae. Nagsalubong ang mga kilay ni Ronald. Ang akala ko ba ay hindi niya alam kung sino siya. Binigyan ko siya ng pangalan. Nirambol ko ang pangalan ng asawa mo. Naiinis pa rin na sagot niya. Napatingin sa babae si Ronald. Nakayuko si Liam. At paminsan-minsang sumusulyap sa kanila. Napatitig ulit sa bayaw. Walang ibang babaeng pinagkakaabalahan ng ganito si Gino. Bakit hindi nito sinabi ang presensya ng babae kagabi? Subconsciously, ay binabalikat nito ang responsibilidad sa babae. Kung bakit ay naintriga si Ronald. Pagdating ng Davao, anong plano mo? Iiwan mo siya doon? Tanong ulit ni Ronald. Hindi kumikibo ang binata. Kagabi pa niya iniisip iyon. Sa Davao, ay naghihintay ang lansya niya pa uwi sa farm. Kung nag-eroplano siya, ay hindi siya masasabit ng ganito.
Nilingon niya si Lian na tila naghihintay ng isasagot niya. Nasa mukha nito ang takot at pagkabalisa. Bumuntong hininga ang binata. Gusto niyang lapitan ang dalaga at pawiin ang takot nito sa mukha. Sa nangyayari, mukhang responsibilidad ko siya ngayon. Nagsindi siya ng sigarilyo. Gaano ba tayo katagal sa Davao? Uuwi ka ba sa farm kasama ko? Hindi. Dahil isang araw lang ang pagkakarga doon. Sila na ang pupunta at isasama mo rin siya. Pauwi. Kung ganoon, ay saka ko na iisipan. In the meantime, mananatili ba si Lian sa cabin ko? Wala nang bakanting cabin dahil sa 2 machinist trainees na sumakay sa Cebu. Anyway, another overnight with you will not matter. Hindi ba? Sarkastikong tanong ni Ronald na sinulyapan si Lian. Hindi gusto ni Gino na manatili sa cabin niya si Lian. Hindi niya gusto ang nangyari kanina, na kumawala ang pagpipigil niya sa sarili. Ang mga babaeng kasama niya ay lantaran ang pang-aakit ang ginagawa. Magaganda at sexy rin naman, pero hindi pa ang nangyaring kumawala ng self-control niya tulad kanina. Hihintayin ko kayong dalawa sa dining hall. Ani ni Ronald na bago lumabas, ay muling tinapunan ng tingin ang dalawa. Nang araw na iyon, ay malayang nakalabas ng cabin si Lian. Magkasama sila ni Gino sa deck. Naaaliw na pinapanood ng binata ang pagsisikap ng dalagang ipitin ang palda nito na nililipad ng hangin. Alam niyang walang suot ang dalaga na pang-ilalim sa palda nito. Mag-ingat kang hindi liparin ng hangin pa itaas ang palda mo. Aniya ng pangislap-ngislap ang mga mata na tila isang pilyong teenager. Isang matamis na ngiti ang iginanti ng dalaga. Marumi ang isip mo pero nagkakamali ka, mister. Isinuot ko ang underwear ko kahit basa at sa lakas ng hangin ay natuyo na ito. Tumawa ng malakas si Gino. Tumalikod sa dagat at sumandal sa railings. Smart girl. Nang balingan niya ang dalaga, ay nakatingin din ito sa kanya. They just stood there staring each other. At kung ano man ang namagitan sa mga sandaling iyon, ay sila lang ang nakakaanam. Unang nagbaba ng tingin si Lian. Malungkot na tinatanaw ang malawak na karagatan. Bakit siya nakikipagpalitan ng biruan sa estrangherong ito? Mga intimate na usapan. Sanay ba siya doon? Bakit panatag ang loob niya sa binata? Nang gabing iyon, ay muling naalampungatan si Gino. Nananakit ang buong katawan niya sa pagkahiga sa sofa. Nakabitin ang 2 binti niya. Biglang nawala ang antok niya. Nang sa pagdako ng mga mata niya sa hinihigaan ni Lian, ay bakanti iyon. Mabilis siyang tumayo. Lian! Mahinang tawag niya sabay silip sa banyong nakabukas. Wala doon. Kinakabahang lumabas ng silid si Gino. Nilakad ang kahabaan ng pasilyong patungong deck. Ang oras sa relo niya ay 3:30 ng madaling araw. Malayo pa siya ay natatanaw na niya ang dalaga. Naroon ito sa lugar na pinanggalingan nila kahapon ng umaga. Marahan niyang nilapitan ito. Malamig ang simoy ng hangin, Lian. Magkakasakit ka niyan. Marahang wika niya. Nanaginip ako, Gino. Sa tono ng boses nito ay alam na ni Gino na umiiyak ito, kahit hindi lumilingon. Isang lalaki walang mukha ang nagbigay sa akin ng singsing ito. Itinaas ang kamay kung saan naroon ang singsing. Kasintahan mo marahil. Kay bigat-bigasin ang salitang iyon. You must be engaged. Engagement ring ang singsing na suot mo. Hindi ko maisip. Masakit sa ulo. Huwag mong pilitin ang sarili mo. Maalala mo rin marahil iyan ng unti-unti. Alo ng binata.
Hinawakan sa magkabilang balikat ang dalaga. Halika na, malamig dito. At hindi mabuting makita ka ng mga tripulante sa ganitong oras. Gino, iiwan mo ba ako pagdating natin sa Davao? Naroon ang pag-alala sa boses ni Lian. Hindi. Mabilis at matatag niyang sagot na kahit mismo siya sa sarili ay nagulat din. Hindi niya alam kung tama ang sagot niya. Alam niya ay hindi niya maaaring pabayaan si Lian o kahit sino man ito. Kahit muli tayong bumalik ng Cebu upang mabaka sakali ay gagawin ko Lian. Paniniyak niya nang makita niyang ngumiti ito. Ay para na rin siyang naginhawaan. Salamat, Gino. Lumakad sila pabalik ng cabin. Bakit niya pinagmamalasakitan ang babaeng ito? Kung dadalhin niya ito sa isa sa mga government agency, ay hindi masama para sa pagtulong sa kapwa. Bakit gusto niyang akuin ang responsibilidad? Naroon na sa pantalan sila ni nang dumaong ang cargo ship. Agad itong tumakbo at yumakap sa asawa. Saka pa lamang binalingan ang kapatid. Mabuti at nandito ka na. Madaming problema sa niyugan. Bati nito kay Gino nang mapuna ang kasama sa likod nito. Muling tumingin sa asawa. Siya ba? Tumango ang kapitan na nairadyo na sa asawa ang presensya ni Lian. Lani, si Lian. Lian, ang kapatid ko si Lani. Si Gino ang nagsalita. Tipid na ngumiti si Lian. Hindi malaman kung iabot ang kamay o hindi. Isang friendly smile ang ibinigay ni Lani sa kanya at inabot ang kamay. Hello, Lian. Akala ko ba ay muling bumaling sa asawa. A variation of your name ayon sa kapatid mo. Matabang na sagot ng kapitan. Tumikhim si Gino. You probably both do not need our presence. So maiwan muna namin kayo. Mag-ikot-ikot lang kami din sasabay na tayong umuwi, Lani. Nakatingin lamang sa kanila ang mag-asawa. Nasa mga mata ni Lani ang kuryosidad. Nasa loob na sila ng taxi nang magsalita si Lian. She is very pretty at magkahawig kayo. Nagtaas ng kilay ang binata. Do I look pretty? Biro niya. Hindi yun ang ibig sabihin ko. Ronald seems older. Yeah. 2 taon bata sa akin si Lani. She's 24 and Ronald is older by 10 years. May advantage para kay Lani ang age gap. Tumango ng marahan si Lian at tumingin sa labas ng taxi. Saan tayo pupunta, Gino? Ibinulong ng binata ang sasabihin upang hindi marinig ng taxi driver. Bibili tayo ng mga underwears mo. Pilyong ngumiti ito. Pinamulahan ng mukha si Lian. Gusto kong sabihin wag pero kailangan ko iyon. And I'm at your mercy. Marahang wika niya. Pero, oo nga pala. Pwede nating ipagbili ang singsing ko para sa pagbibili natin ng mga... Marahas na ipinaba ni Gino ang kamay niya na itinaas upang hugutin ang singsing sa daliri. Itago mo iyan. Formal nitong wika. Pero bakit? Hindi ba praktikal lang na ipagbili ko ito? Natitiyak kong akin ito dahil suot ko ito at kasya sa daliri ko. Pilit ng dalaga. Keep it, Leo. Saan yun ang binata ay natitiyak ni Lian na hindi na niya kailangang magpili. Hindi na siya kumibo. Dinala siya ni Gino sa downtown at tutungo sila sa isang shopping center. Kumuha ka na ng 2 dosenang underwear. Bulong ni Gino sa kanya. Iginala ni Gino ang mga mata, pero ang isip ay nasa dalaga. Nag-uusap sila sa mga intimate talks na para lang sa magkasintahan o lovers. Marahil dahil sa paraan nila ng pagtatagpo. Kung nakita na siya nito sa kanyang buong kahubaran, na tila siya'y oblation ng UP,
Anong intimacy ang hihigit pa roon? Nang mapadako ang pansin niya sa 3 pirasong panty at isang bra na ibinigay ni Lian sa sales lady, ay agad niyang hinawakan ang kamay nito. Miss, 2 dozens of these sizes at ganoon din sa bra. Utos niya sa tendera na agad din na sumunod. Hindi makakibo si Lian dahil pinapanood sila ng mga naroong sales ladies. Maganda silang parehas at naiinggit ang mga mata ng mga naroroong babae. Namumukod tangi si Gino sa mga kalalakihang naroroon. Hapit ang suot na faded blue jeans at nakabakas ang mga maskuladong hita. Siya ay yung mga tagurian ng ibang babae ay hang. Ang mga lalaki naman ay kay Lian nakatuon ang pansin. Hindi siya aware sa titig ng mga naroroong lalaki. Kulay kape na may gatas ang balat niya, pero makinis at pantay-pantay. Taglay rin niya ang pinakamagandang pares na binti. Pagkatapos ay pinapili siya ni Gino ng pantulong. Nagreklamo si Lian na hindi na kailangan dahil nasa kanya pa ang t-shirt ni Gino at ito na mismo ang pumili. Pagkatapos ay dinala siya ni Gino sa clothes section. Please Gino, enough. Lian, stop complaining. At para tayong turistang pinagtitinginan ng mga tao. Saway ng binata na hinila siya sa lugar ng mga jeans. Kumuha ito ng isang pares na maong at blouse at pinasukat sa kanya. Nag-aatubiling sumunod ang dalaga. Pagkatapos ay hindi na niya kinakailangang magsukat dahil kumuha na ang mga binata ng ganoong mga sizes. Muli pa sanang dadampot si Gino ng kung ano-ano nang mapunang umiiyak na ang dalaga. Nagtatakang hinila niya ito sa isang tabi si Lian. Unsay nahitabo kanimo? Tanong ng binata na ibig sabihin ay kung ano ang nangyayari dito. Bakit ka umiiyak? Nalilitong wika ulit nito. Stop buying all those things. Pakiramdam ko ay isa akong hindi na niya maituloy ang sasabihin. For goodness sake, Lian, I can afford to buy all these things. Hindi ito makakabawa sa pera ko. 10 doble ng halaga ng mga ito ang binibili ko sa ibang mga babae, sa mga naging girlfriends ko. At walang nagre-reklamo. Paliwanag ng binata. Napilit hinihinaan ang boses at gusto pa sanang idagdag na mentras mas mahal ang binibili niya, ay gusto ng mga dating babae niya. Hindi akong ibang babae at hindi mo ako girlfriend. Giit ng dalaga na pinahid ng likod ng palad ang mga mata. Dumukot ng panyo si Gino at iniabot dito. At kahit mo ako girlfriend, hindi ako magpapabili o tatanggap mula sa iyo ng mga ganito. Ibinalik ang panyo sa binata matapos gamitin ito. Na-amuse si Gino sa kanya. Pinagtitinginan sila ng mga naroon na parang mga honeymooners na nagtatampuhan. Hinahangaan ko ang dignidad mo, sweetheart. Kung bakit siya gumamit ng endearment ay hindi pa rin niya napansin. Really, Lian. Pero sa sandaling ito, kailangan mo ng tulong ko. At kung paanong hindi mo nais na basta na kitang iiwan dito sa Davao. Tinatanaw kong malaking utang na loob ang ginagawa mo sa akin. Pero wag naman iyong labis akong mapahiya. But you needed all these things. These are all necessities. Pilit ng binata. Siguro ang mga pinaglumaan na lang ng kapatid mo. Baka pwede niyang ipahiram sa akin. Halos magkasinlaki lang naman kami. Sige, paring katwira ng dalaga. You're being ridiculous. Sige, kung makakaluwag sa dibdib mo, ay bayaran mo sa akin ang mga ginasta ko kapag magaling ka na. Ani ni Gino na gusto nang maubusan ng pasensya. Paano kung hindi ko pala kayang magbayan? Kinilang ganing maong mahal na kaayo.
Isinuklay ng binata ang mga daliri niya sa buhok. Luminga sa paligid, bago muling binilingan ang sumisinghot na dalaga. You know what? Kung alam ko lang na ganyan kakahirap kausap, gihulog na lang kita unta sa dagat. Sa kabila ng lahat ay napangiti si Lian. Bagaman biro ang sinabi ni Gino, ay sinabi ito nagigil sa kanya. Hindi niya akalaing ganito ito kabihasa sa pagbili ng mga gamit pambabae. Kung sa bagay, ay sinabi naman talaga nitong namimili ito para sa mga naging girlfriends nito. Nagulat pa siya nang hawakan siya nito sa kamay at hilahin. Lalabas na ba tayo? Aniya na medyo nakahinga ng maluwag. Bibili tayo ng sandalyas mo, rubber shoes, o whatever. Alangan naman magpaakad siya sa nabili natin. What's wrong with my shoes? Sandaling huminto sa paglakad si Gino at hinarap siya. Another word of protest, Lian. Isang-isa na lang at bubuhati na kita sa dami ng mga tao rito. At doon kita ibabagsak sa shoe section. Pabulong na bulyaw nito. Hindi na kumibo ang dalaga na atubiling sumunod. Pagkatapos nilang mamili, ay nananghalian sila sa isang kilalang restaurant doon. Gino, anong sasabihin ng kapatid mo kung kasama ninyo akong uuwi sa inyo? Nag-aalalang tanong ng dalaga habang nilalaro ng chicken niya ang gravy. Ang sabi mo ay magkamukha kami ng kapatid ko. She'll welcome you just as well. Kanina, naisip kong magpahatid na lang sa kung saan ako dapat humingi ng tulong. Like government hospitals or organizations. Pero, kalimutan mo na iyon, Lian. Mananatili ka sa bahay hanggang sa mamanumbalik ang isip mo. O kung hanggang kailan mo gusto. And that's final. Naroon pa rin ang agam-agam sa dibdib ng dalaga. Pero minabuting wag nang kumipo. Pagkatapos kumain, ay bumalik sila sa daungan kasama nila si Lani, pauwi sakay ng lansya ni Gino. Ilang oras ang biyahe natin? Nahihiyang tanong ni Lian. Mga 2 oras. Pagkatapos ay 20 minutes patungong farm. Nakangating sagot ni Lani. 4:00 pasado na nang sapitin nila ang destinasyon. Mula sa daungan, ay naroon ang 4-wheel drive pickup ni Gino na siya ring sinakyan ni Lani. Mga ilang minutong biyahe na puro niyog at baybay dagat ang nakikita ni Lian, ay sinapit na nila ang farm ng mga Venson. Malaki at maganda ang bahay. Mahusay ang pagkadisenyo. Bagay sa kapaligiran na puno ng mga puno at sari-saring prutas na karaniwang ay sa Mindanao lang nakikita. Maluwang ang kabahayan at panlalaki ang atmosphere. Isang may kataba ang babae ang sumalubong sa kanila. Siya ba ang bisita natin? Nakangiting bati nito na ang mga mata ay nakailian na katuon. Siya nga pala Manang Lucia, ang itinawag ni Ronald sa akin kaninang umaga. Siya si Lian. Lian, si Manang Lucia. Pagpapakilala ni Lani. Kaninang matanaw ko kayong bumaba ng pick-up. Ang buong akala ko ay si Jessica. Bulalas ni Manang Lucia. Makahulugang ngiti lamang isinagot ni Lani. Gustong magtanong ni Lian kung sino si Jessica. Manang, pakidala ito sa itaas. Itinuro ang mga pinamili ni na Gio at Lian. Ibigay ninyo ang kwarto sa pagitan namin ni Gino. Wala nga namang dinampot ng matanda ang mga shopping bags at tinungo ang hagdan. Anong inihanda ninyo? Pahabol ni Lani. Ang paborito ng kapatid mo. Inihaw na isda at pusit at tinulang manok. Tuloy-tuloy nang pumanhik ito. Binalingan ni Lani si Lian. Alaga ni Manang Lucia si Gino.
Walang maling ginawa si Gino para kay Manang Lucia. Nakangiting kwento ni Lani. Ang mga magulang ninyo. Naunang namatay ang mama 4 years ago. After 2 years, sumunod ang papa. Bahay ni Gino ito. Ang bahay namin ni Ronald ay sa Davao. Pag nasa dagat si Ron, ay dito ako. Lagi siya sa dagat. Iyon na ang trabaho niya nang makilala ko siya. Pero tatapusin lang niya ang kontrata at pipirmi na siya. 3 buwang mahigit na lang ang ipinaghihintay ko. Anyway, may negosyo namang naiwan sa kanya ang mga magulang niya. Ayaw niyang maiwan akong laging nag-iisang ganitong magdadalawang buwan na ang nasa tiyan ko. Naroon ang kislap sa mga mata nito habang hinihimas ang tiyan. Oh, congratulations. Bati ni Lia na sinundan ng tingin ni Lani. Naputol ang pag-uusap ng dalawa nang mula sa kusina ay sumungaw si Gino. Eating time, ladies. Matagal bago nakatulog si Lian. Maganda. Malaki at komportable ang silid na ibinigay sa kanya. Pero nanatili siyang gising. Hanggang kailan siya sa bahay na ito? Hanggang kailan siya kakandilihin ng magkapatid? Sino ba siya? Nakatulugan na niya ang ganoong mga katanungan sa sarili. Sandali lang siya nakaidlip at muling nanaginip. 2 lalaking walang mukha. Tinatawag siya. Tumatakbo siya. Sumisigaw. Tumatakbo. Lian! Gising, Lian! Si Gino ang marahang niyuyugyug ang mga balikat ng dalaga. Ha? Naalimpungatang usal ng dalaga. Pawis na pawis ang noo. Gino? Nanaginip ka, Lian. Hindi uling makapagsalita ang dalaga na nakatitig lang sa kaharap. Tumayo ang binata at lumabas ng silid. Nang bumalik ay may dalang isang basong tubig. Inumin mo ito. Nangalahati ang laman ng baso. Nang iabot ulit ni Lian ang baso kay Gino. Salamat. Naupo siya sa higaan at nagkahalukip-kip. Ano ang napanaginipan mo, Lian? Marahang tanong ng binata. Tulad din noong nasa barko tayo, Gino. 2 lalaking walang mukha. Aniya sa nananginginig pang boses. Tinatawag nila ako. Hindi ko maisip kung anong tinatawag nila sa akin. Sandaling pumikit ang dalaga. Maaaring mga mahal mo sa buhay ang mga napaniginipan mong lagi. Sagot ng binata. Maaaring ang isa ay tulad ng sinabi ko sa iyo, na baka siya ang nagbigay ng singsing. Ang isa naman ay maaaring kapatid mo, o di kaya ang ama mo. Ama? Sukat na biglang pumikit ang dalaga. Parang gustong umikot ang kapaligiran niya. Mahigpit ang pagkakadaklot niya ng kumot na nakatakip sa kalahati ng katawan niya. Lian, bakit? Anong nangyayari? Hinawakan ni Gino ang palad ng dalaga. Ilang segundo rin ang muling lumipas bago muling nagmulat ng mga mata si Lian at sumagot. Parang may gusto akong maalala na hindi ko maisip. At muling umiling ito. Huminga ng malalim ang binata. Tumayo. Matulog ka na ulit, Lian. Bukas ay pupunta tayo ng Davao sa kilala kong doktor. Marahan itong inihiga ulit ang dalaga. Salamat, Gino. Pinatay ng binata ang ilaw bago tuluyang lumabas. Sa mga nagkakaroon ng head injuries ay common ang mga pandaliang pagkawala ng memorya, sabi ng doktor. Maaaring unti-unti ay maalala mo ang lahat. Maaari ding biglang manumbalik at maaari din namang hindi na. Patuloy ng doktor. Nagkatinginan sina Gio at Lian. Ano ang sanhi ng total memory loss, Tony? Ani ni Gino. Maraming dahilan.
Isa na rito ay iyong ayaw mismo ng katawang alalahanin ang nakaraan. Ginagawa niya ito subconsciously. Bakit gagawin iyon ng may katawan? Hindi siya aware na ginagawa niya iyon. Maaaring may bahagi ng nakaraan na hindi niya gustong maalala. Ginagamit niyang retreat ang pagkalimot. Sumandal ang doktor sa upuan at pinaglipat-lipat ang tingin sa dalawa. May nabasa akong ganyan, friend. More on psychoneurosis, sagot ni Gino. Right. Sa lahat ng kaso, usually na ang pinakamadali itong gamutin. Anyway, possibilities lang ang mga iyon. Anong malay natin kung bukas o makalawa ay muling manumbalik ang memorya ng pasyente? Or maybe never. Si Lia na noon lang ang nagsalita. Naroon ang lungkot sa tinig nito. Let's be positive. Maaari kayong magtungo sa lugar kung saan ay may kaugnayan sa pasyente. Makakatulong iyon upang maaari siyang makaalalang muli. Muli nitong sinulyapan si Lian. Tinanggal ko na ang natuyong mga stitches. Hindi makababawas sa magandang mukha. Thank you, Tony. And send the bill. Tumayo si Gino at kinamayan ang kaibigan. Nasa lansya na sila nang muling magsalita si Lian. Anong lihim mayroon ang pagkatao ko, Gino? At hindi ko makaalala. Naroon ang paghihinagpi sa tinig nito. Kahit magtungo tayo sa Cebu ulit, Lian, ay gagawin ko kung gusto mo. At kung tama naman ang sapantahan ni Tony, hindi ka makakawala na tulungan iyan, malibang gugustuhin mo. At dito na po nagtatapos ang part 5 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Be good, be safe, and God bless po everyone.